Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, natutunugan ko na, mga minamahal, ang posibleng mangyari. Alam na natin yung drama. Ilang beses na tong nangyari eh. 'Di ba? Kumbaga, inuulit nyo lang. Kaso panis na tong ganitong klaseng sistema eh. Kaya amoy na namin ang mangyayari nga po dito kay Bryce Hernandez. So ngayon, basahin natin yung balita ha. Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. So, inilipat na si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail ngayong gabi, Miyerkules, September 10. Alinsunod ito sa inoprobahang motion sa Senado na doon i-detain si Hernandez matapos makontempt sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, September 8. So, sa mga hindi nakakaalam, for the context mga minamahal, noong September 8 sa Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce Hernandez, itong DPWH, nagmatigas po ang kanyang ulo. Oo. Kumbaga sa madaling sabi, hindi niya sinasagot ang tanong ng ating mga senador. So, dahil nga po sa kanyang pagmamatigas, na hindi sumagot dito nga po sa tanong ng mga senador, nagdesisyon ang Senado na i-detain. Yes, tama yung narinig ninyo, na i-detain itong si Bryce Hernandez. And eventually, parang tinanggalan siya ng security eh. Kasi biruin nyo kapag nandoon ka sa Senado, kapag ikaw ay kinontempt, meron doong camera, diba? May kustodiya na kung saan meron kang protection. Merong transparency, merong media, merong ilaw, merong magbabantay, merong mag-aakay, merong aalalay sa'yo. Diba? Kumbaga sa madaling sabi, safe ka kahit papaano kung nandoon ka sa kustodiya ng Senado. Kaya nga lang, ang nangyari, ayun, inilipat po sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Diba? Breaking news yan, mga minamahal. Kanina pa lang yan, 2 hours ago. Actually, baka bukas ko na to i-upload. So, 2 hours ago ko siyang, nabasa, pero baka bukas na natin to siya i-upload, mga minamahal. Alam naman natin na kapag ang isang tao, 'di ba, ay meron pong kontrobersyal, tapos biglang nilabas sa kustodiya ng Senado at inilagay sa ordinaryong kulungan, kasi yung kulungan na yan, halo-halo na yan eh. Nandyan yung mga kriminal, rapist, lahat-lahat. Iba't ibang uri ng mga kriminal, tas magsasama lang sila sa iisang kulungan, ordinaryong kulungan, mapapatanong na lang kayo. Ano ang ibig sabihin nito? Sa madaling sabi, parang sinuko na nila, 'di ba, ang protection ng seguridad ni DPWH Engineer Bryce Hernandez. So, kumbaga, from high level of security, inilipat dito sa pinakadelikadong selda na kung saan siksikan, diba? Punong-puno ng mga kriminal. Malay ba natin kung ano yung mangyayari dyan sa loob? Kunyari, may utos, diba? Kasi may mga binanggit siyang senador eh. Yung mga senador na yan, mga malalaking tao yan eh. Diba, mga minamahal? Ngayon, itong mga malalaking tao na to, nasapul yung pangalan eh. Nabanggit. Diba? Ngayon, syempre, dahil controversial lang kanilang mga pangalan, at para hindi na makapagtestigo, kasi mayroong mga hawak na ebidensya, itong si Bryce Hernandez na makakapagpatunay. Diba? May text message, meron pang may mga pinirmahan, nagkikita sila. So, sa madaling sabi, package na. Diba? Full force ng evidence ni Bryce Hernandez. Dahil mukhang nasa peligro, diba? Oras de peligro, itong mga senador na nabanggit na merong kinalaman daw dito nga po sa sangkot na anomalya, dito nga po sa flood control projects, isa lang yung katangi-tanging way para wala na po sa kanilang magsuspetsa, kumanta, or sumigaw, ano pa ba kung tawag dyan. Kailangan nilang diba? Kailangan nilang ganunin, no? Itong si Bryce Hernandez. Pero hindi ko naman sinasabi na yun yung gagawin, yun yung mangyayari sa City Jail ng Pasig. Pero there's a tendency, out of 100, i-rate ko ng 90.
napakadelikado po sa Pasay City Jail. Tama ba tayo, mga minamahal? Saan siya inilipat? Okay, alright. Yeah, sa Pasay City Jail. 'Di ba? Hindi po 'yun garantisado na mabibigyan, 'di ba, ng 100 security kasi wala naman doong camera, walang media, walang ilaw. Eh paano kung kunyari may nag-riot, suntukan, bugbugan sila, 'di ba? Paano na 'yun? Tapos nadamay itong taong 'to. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari. Kunyari, nag-riot-riot man kuno, oo. Tapos pagdating doon, si Bryce pala yung titirahin. Eh di wala na. Tulog na. Wala na tayong ebidensya. Tapos na. Finish na. O, hayahay ulit, tawa-tawa ulit, nakaw ulit. Yung mga senador na yan. Kung sino man yung mga sangkot. 'Di ba? So, yung kapalaran ngayon ni Bryce Hernandez, mga minamahal, ay mukhang 50-50 na. Eh lalo pat isa si Bryce Hernandez na may pinakamaraming nalalaman at malaking impormasyon ang hawak niya. So, sa madaling sabi, kaligtasan niya din ang nakasalalay dito. 'Di ba, mga minamahal? Eh lalo pat walang paulit-ulit ko sinasabi, walang ilaw, walang proteksyon, walang media, 'di ba? Doon sa sa Pasig City Jail. O paano kung may mga orchestrated na gulo? O nadamay siya, o paano kung maaksidente? 'Di ba? Sino yung makakakita sa mangyayari? 'Di ba? Ano ba yung tawag dito? Detention to liquidation? Ganun ba? Kumbaga, kapag wala ka na sa spotlight, doon ka na tinitigi bumbum. Posibleng mangyari yun. Kasi ito, hindi lang to simpleng paglipat, mga minamahal. Ang pag-alis sa kanya, sa kustodiya ng Senado, at paglagay sa kamay ng kapalaran, dyan mismo sa Pasay City Jail, abay malinaw na mensahe nito na wala ng proteksyon itong si Bryce. Kumbaga, ikaw na yung bahala sa sarili mo. Ginusto mo yan. Di ba? Bida-bida ka. Parang ganon. Hindi ko naman sa pinagtatanggol itong si Bryce Hernandez. Kasi nagnakaw din naman yan eh. Di ba? Kaya alam problema dito, eh mayroon siyang hawak na ebidensya na makakapagdiin dito sa mga malalaking buaya. Di ba? Mayroon siyang hawak. So, sa madaling sabi, buhay niya din ang nakasalalay dito. And ang pinakatanong ko, bakit may nadali, di ba, na ilipat sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez? Sino yung nagpasimuno? Sino yung may interest na alisin siya sa kustodiya ng Senado? Di ba, kung meron mang malalaking pangalan na masasangkot sa investigasyon, hindi ba't mas lalong target itong si Bryce? Di ba, mga minamahal? And maaaring siyang maging susi para bumagsak itong mga nasa taas na ito. And ngayon, kung siya ay mawawala, sino na yung magsasalita? Di ba? So, malinaw sa ating mensahe ngayon na delikado na po ang buhay ni Bryce Hernandez, and anytime soon, abay, hindi natin malalaman kung patay o buhay. Diba? Itong si Bryce Hernandez. So, grabe no, nakakalungkot ang sistema ng hustisya dito sa bansang Pilipinas. Kapag malaki yung nalalaman mo, 'di ba? Kapag madami ka ng madaming nalalaman, abay ang tanging way na lang nila is pinapatahimik. 'Di ba? Para hindi na magsalita, para yung mga taong 'yun ligtas. Tingnan niyo, ang daming mga district engineer na pinagpapapatay ngayon. 'Di ba? Nagtuturoan na sila, nag-iini-mini-mini muna sila. So ngayon, kailangan natin dito na magboses. Bigyan ng mapaigting na pagbabantay dito kay Bryce Hernandez. 'Di ba? Bantayan itong si Bryce hanggang sa matapos ang hearing, malaman ng katotohanan, ma-reveal ang katotohanan, yung unfiltered, lahat-lahat. Kailangan bigyan siya ng matindi na proteksyon. Kaya nakikiusap tayo dito sa ating presidente, sa mismong Philippine National Police, protect Bryce at all cost. 'Di ba? Kasi nasa kanya, I think, kung ako yung tatanungin, nasa kanya, I think, ang huling alas. 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal? Huling alas para sa ating bukas. Nang sa gayon, hindi na tayo magreklamo, ba't binabaha, ganyan. Kasi matatakot na ang ibang senador na gumawa kapag meron pong napanagot. 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Yeah. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Pahingi lang ako ng comments.
likes, and share also mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update para lagi din kayong updated sa mga video na ina-upload natin. So, yun lamang po at ingat mga kababayan.